Kabanata 781. Lumuhad si Richard sa harap ng krus sa prayer room ng Pamilya Hill na parang isang Katoliko na naroon para magkumpisal. Siya ay malungkot. Isinakripisyo niya ang kanyang buong buhay para sa Pamilya Hill at nais niyang paunlarin ang pamilya. Ngunit nakalimutan na niya na siya ay matanda na at ang kanyang apo ay nagpakanapa sa kanya. Ang isang apo ay may maling pag-iisip samantalang ang isa pang apo ay nabigo. Tapos na ang Pamilya Hill. Lumuhad si Richard at nagsisi. Nang maalala niya ang kanyang ginawa sa buong buhay niya, nakaramdam siya ng panghihinayang at kawalan ng magawa. Tap, tap, tap. Patuloy na naririnig ang mga yabag. Lumapit sina Emma at Thomas. Lolo, wala kang kasalanan. Please don't trouble yourself like this, sabi ni Emma. Haha. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Richard at dahan-dahang sinabi, Emma, I'm actually not stupid. Palagi kong alam na isa kang inosente, mabait, at mabuting babae. Naging malupit ako sa iyo, pero palagi mo akong tinitiis. Kung ginawa ko ito kay Lucas o Jade, maraming beses na sana nila akong sinubukang patayin. Kinagat ni Emma ang ibabang labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Patuloy ni Richard, I'm not actually angry with you because you refused to hand over that 10% share of yours. Ang kakayahan ni Thomas ay mas malakas kaysa sa basurang iyon kay Harvard. Talagang nag-aalala ako na balang araw ay gagamitin mo ang 10% shares na iyon para gumawa ng eksena at gawin si Thomas na padre de pamilya. Kung ganoon, magwawakas ang Pamilya Hill dahil ang aming negosyong pangpamilyang siglo na ang edad ay ibibigay sa isang tagalabas. Gayunpaman, sinong mag-aakala na habang nakikipaglaban ako sa iyo, ako ay aatakihin mula sa likuran? Si Jade? Ang talaga na iyon, ang unang kumilos. Nakakainis ito. Napabuntong hininga si Emma. Lolo, hindi namin ninais ni Thomas ang posisyon ng ulo ng pamilya. Hindi. Haha, walang nakakaalam kung gugustuhin mo talaga. Walang silbi na pag-usapan ito ngayon. Ang ulo ng pamilya ay ngayon si Lucas Hill. Napakalungkot ng tono ni Richard. Para siyang isang taong hindi alam kung hanggang kailan siya magtitiyaga. Nang makita ni Emma ang itsura ng kanyang lolo, nalungkot din siya. Ngunit hindi niya nagawang tumulong. Ngayon, hindi lang niya kinuha ang natitirang 10% ng shares, nagbitiw pa siya sa posisyon ng vice chairman sa kumpanya ng pamilya ng Hill. Masasabing wala siyang ibang kaugnayan sa Pamilya Hill maliban sa kanyang kadugo. Gusto niyang tumulong, ngunit wala siyang magawa. May intensyon siya, ngunit hindi niya magawang kumilos. Nang makita ni Thomas kung gaano kalungkot ang itsura ni Emma, sa wakas ay nagsalita siya pagkatapos manatiling tahimik ng mahabang panahon. Emma, gusto mo bang bawiin ang Pamilya Hill? Ha? Sabay na naging masigla sina Emma at Richard at tumingin sila kay Thomas. Gusto mo ba? Tanong ulit ni Thomas. Umiti ng mapait si Emma. Magbabalik ba ito dahil lang sa gusto ko? Kung gusto mo, tutulungan kitang mabawi ito. Mahal, tigilan mo na ang pagbibiro sa akin. Nagbiro ba ako tungkol sa isang bagay na tulad nito dati? Naging seryoso ang ekspresyon ni Emma. Oo, nagawa ni Thomas ang anumang ipinangako niya. Hindi niya sinira ang kanyang pangako. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tila sumobra na siya. Bawiin ang Pamilya Hill. Iyon ay isang kabuoang fairy tale. Emma, naniniwala ka pa rin ba sa akin? Hindi alam ni Emma kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa totoo lang, hindi siya naniwala kay Thomas. Walang sino man ang maniniwala sa gayong katawa-tawang pag-aangkin. Pero, dahil sa tiwala sa kanya, tumango pa rin si Emma at sinabing, okay, naniniwala ako sa iyo. Tumawa ng malakas si Richard na nakaluhod. Thomas, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat dahil sa pagsisinungaling mo? Hindi ka nag-iisip kapag nagsisinungaling ka. Sino ka sa tingin mo? Sa anong dahilan mo ibabalik ang Pamilya Hill? Wala man lang siyang awa. Kabanata 782. Si Richard ay galit na galit pa rin kay Thomas gaya ng dati. Hindi rin ito pinansin ni Thomas. Tinulungan lang niya si Emma, pwede ka na munang lumabas. Huwag papasukin ang sinuman. Gusto kong makipag-usap ng isa-isa sa lolo mo. Sige. Lumabas si Emma at isinara ang pinto sa prayer room. Naglakad si Thomas kay Richard, tinitigan ang mga larawan ng alaala ng mga ninuno ng Pamilya Hill, at walang pakialam na sinabi, Mr. Hill, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang iyong maliit na negosyo ng pamilya ay hindi nakukuha ng aking interes.
Talagang hindi kailangan para sa iyo na patuloy na makipaglaban sa akin. Talaga, napakayabang mo. Ang negosyo ng pamilya Hill na isang siglong gulang ay hindi nakakakuha ng iyong mga mata. Sarkastikong sabi ni Richard. So bakit ang walang hiya mo pang gustong maging manugang na umaasa sa pamilya namin? Mababa ang tingin mo sa amin, tama. Pilasan mo at mawala ka. Bakit nakikisali ka pa sa amin? Masyado na siyang lumalayo sa mga sinabi niya. Ang isang normal na tao ay mawawalan ng galit, ngunit si Thomas ay hindi naabala. Itinuro niya ang 3 penance na nakasabit sa prayer room at nagtanong, Mr. Hill, naaalala mo pa ba ang mga penance na ito? Itinaas ni Richard ang ulo niya at tumingin. 3 penance talaga ang nakasabit sa sulok ng prayer room. Ang unang pennant ay kumakatawan sa katapatan. Ang pangalawang pennant ay kumakatawan sa kawalan ng talo. Ang ikatlong bandera ay kumakatawan sa walang hanggang mabuting reputasyon. Tumango si Richard. Naaalala ko sila. Ito ang 3 penance na ipinakita ng Warzone kay Donald. Speaking of this, wala ka ba noon? Nangyari ito sa unang araw ng iyong pagbabalik sa Southland District. Nag-asawa si Jade ng mabuting asawa. Si Donald ay ang deputy commander ng Eastland Warzone. Siya ay nasa ilalim lamang ng isang superior. Ang galing niya. Pero si Emma, tinulyapan ni Richard si Thomas at nagpakita ng masamang tingin. Hindi ito pinansin ni Thomas. Casual lang niyang itinanong, sa tingin mo, ang isang deputy commander ng Eastland Warzone ay nagkakahalaga ng 3 penance na ipinadala mula sa Warzone. Tapat na ba si Donald Brick? Ibinahagi niya ang tanong na pinagtataka ni Richard. Oo, sapat na ba si Donald? Sa totoo lang, hindi sapat si Donald. Not to mention, deputy commander lang si Donald. Kahit na ang punong commander ng Eastland Warzone ay hindi karapat-dapat sa gayong karangalan. Richard felt puzzled as he said, I've actually thought about it before. Talagang hindi karapat-dapat si Donald batay sa kanyang mga kwalifikasyon. Gayunpaman, ang mga penance ay ipinadala at ang taong naghatid sa kanila ay nilinaw din na sila ay para sa aking apo. Hindi ba sinadya itong ibigay kay Donald? Tiningnan ni Richard si Thomas ng may panghahamak. Iyon ay isang katotohanan at hindi natin ito mababago. Bahagyang napangiti si Thomas habang nagtanong muli, naisip mo na ba na hindi si Donald Brick ang tinutukoy nilang apo na lalaki? Umalaklak si Richard. Ilang apo ang mayroon ako? Kung hindi si Donald ang tinutukoy nila, ikaw ba ang tinutukoy nila? Agad na tumahimik ang kapaligiran. Hindi sumagot si Thomas. Marahan lang siyang tumalikod at tumingin kay Richard. Nagkatitigan silang dalawa at unti-unting napatili ang ngiti ni Richard. Isang malakas na pagkabigla ang nag-vibrate sa kanyang puso. Maaaring ito ay... Bago sumagot si Richard, sinabi ni Thomas ang pangalawang bagay na ikinagulat niya. Oo, Mr. Hill, natatandaan mo pa ba na isang bagong punong opisyal na namamahala ay dumating din noong gabing iyon nang pinagsama ang 3 distrito? Walang pakialam na sabi ni Thomas. Tumango si Richard. Gusto ko rin siyang makilala pero hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Itong punong opisyal na namamahala ay masyadong mababa. Hindi ko makuha ang pagkakataong malaman kung sino siya. Ang alam ko lang galing siya sa West Coast and I don't know the rest. Kahit si Donald, sa kanyang posisyon, ay hindi alam ang background ng taong iyon. Napaka-misteryoso niya. Natatakot ako na baka hindi ko siya makita ng personal. Sa sandaling iyon, ngumiti si Thomas at ibinulong ang pinakamahalagang bagay. Ginoong Hill, ngayon ay nakita mo na siya ng personal. Kabanata 783. Ang pintuan ng prayer room ay hindi masyadong nakasara. Nang umihip ang hangin ay bumukas ang pinto. Ang mga lantang dahon ay hinaipan sa pintuan at sila ay lumipad sa hangin. Whoosh! Pamampas ang malamig na hangin sa mukha ni Richard at napatigil siya. Nanginginig siya bago niya tinitigan ng masama si Thomas. Ito ay lubhang kakaiba. Hindi siya nakaramdam ng pagkalito o sobrang pagkagulat. Sa pagkakataong iyon ay tila nabangga siya ng isang van na diretsyong bumangga sa kanya habang siya ay naglalakad sa kalsada. Naguguluhan siya, ang gulo ng utak niya. Lumilitaw na ang mundong ito ay walang kinalaman sa kanya. Wala siyang alam at wala siyang maisip. Nakalimutan niya kung paano mag-isip. Napatulala ang kanyang mga tingin na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa loob ng mahabang panahon, maraming eksena ang nabuo sa isip ni Richard.
Naalala niya ang sitwasyon kung saan tinulungan ni Thomas si Emma na pumirma sa kontrata na nagdala ng malaking halaga ng kita. Naalala niya ang sitwasyon kung saan ligtas na nakabalik si Thomas mula sa panganib at ang mga sitwasyon kung saan patuloy na nakatakas si Thomas sa kamatayan at nalutas ang mga problema. Si Richard noon ay nabulag ng puot. Naisip niya na may swerte lang si Thomas nang makamit niya ang lahat. Kung tutusin, hanggat nakaupo siya at tahimik na nag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na hindi ito kasing simple ng may swerte sa maraming insidente. Hindi gustong sumulyap ni Richard kay Thomas. Kaya naman, laging nangunguna si Thomas laban sa kanya. Kung hindi mo haharapin ang iyong kalaban, paano mo siya matatalo? Kailangang harapin ni Richard si Thomas ngayon. Ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Walang emosyon ang mga mata ni Richard. Tahimik lang siyang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya na parang robot. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi niya kilala ang lalaking ito. Pakiramdam niya ay pamilyar ngunit kakaiba. Oo, tanging ang katayuan lamang ng punong opisyal ng Southland District na namamahala ang makakamit ng ganoong epekto. Oo, tanging ang punong opisyal na namamahala ang nakakuha ng 3 pinakamataas na pennants. Dahan-dahan, tanging pait na lang ang natitira sa mukha ni Richard. Hindi niya napigil ang umiyak. Yumuko si Richard at sinuntok ang 2 kamay niya sa lupa. Bakit? Bakit ito ang magiging katotohanan? Ngayon, naunawaan na rin niya na si Thomas ay nagsasabi ng totoo. Talagang walang pakialam si Thomas sa maliit na ari-arian ng pamilya Hill. Bilang punong opisyal na namamahala sa Southland District, magagawa ni Thomas ang anumang gusto niya. Ang kanyang net worth ay mahirap tansyahin. Paano siya matutokso sa maliit na tubo ng pamilya Hill? Ilang sandali pa'y umiyak si Richard bago siya tumawa saglit. Pumagsak ang kanyang mental state. Matagal na akong nakikipaglaban sa iyo, ngunit sino ang aking kinalaban? Ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Haha, haha. Nakipaglaban ba ako sa punong opisyal na namamahala sa Southland District? O Diyos, nagbibiro ka ba sa akin? Matagal na siyang nagsumikap, ngunit sa huli ay nalaman niyang sayang lang pala. Samantala, nagtiwala si Richard sa taong dapat talagang pagdudahan. Ito ay isang ganap na malaking kabalintunaan. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinunasan ni Richard ang kanyang mga luha. Umihikbi siya habang sinasabi sa mahinang boses, Thomas, Mr. Chief Officer in charge, you've made such a big joke out of me. Napakaranggal at makapangyarihan ang iyong katayuan, ngunit isa ka lamang manugang na umaasa sa aming pamilyang Hill. Para saan yan? Tahimik na tumingin sa harapan si Thomas. Para sa pag-ibig. Oo, ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili sa pamilya Hill ay dumating sa isang salita na pag-ibig. Mahal na mahal ni Thomas si Emma at gagawin niya ang lahat para kay Emma. Siya ang manugang na umasa sa kanyang mga biyenan, ano? Biglang bumangon si Richard. Pero, hindi mo rin naman kailangang itago ang status mo at sadyang lokohin ako, di ba? Thomas nonchalantly said, hindi ko itinago ang status ko. Naaalala ko pa na sinabi ko sa inyong lahat noong unang araw na bumalik ako na ang aking pagkakakilanlan sa kanlurang baybayin ay ang Diyos ng digmaan. Ngunit mukhang lahat kayo ay hindi naniniwala sa akin, tama ba? Ang Diyos ng digmaan. Pinaikit ni Richard ang kanyang mga mata. Parang may naalala siya. Ang Diyos ng digmaan. Ano yan? Mayroong 4 na war zone sa Silangan, Kanluran, Timog, at Hilaga. Ang bawat zone ng digmaan ay may ilang dosenang punong commander at hanggang 100 representante na commander. Lahat sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Chief War Zone. Sa punong lugar ng digmaan. Maliban sa pagiging responsable para sa National Defense Center, ang pinakamataas na posisyon ay ang Diyos ng digmaan na isang espesyal na titulo, walang pakialam na sabi ni Thomas. Natarante si Richard habang nakikinig kay Thomas. Simpleng paliwanag ni Thomas, let me make it clear, ang National Defense Center ay parang board of directors ng isang kumpanya. Ang God of War ay ang chairman ng kumpanya, ang mga punong commander ay ang mga vice-presidente ng kumpanya, at ang mga deputy commander ay ang mga supervisor ng departamento. Naiintindihan mo na ba ngayon? Nilinaw ni Thomas na baka maging tanga si Richard kung hindi pa rin niya ito naiintindihan. Napaisip si Richard saglit. Ibig mong sabihin, kung ikaw ang chairman ng kumpanya, si Donald ay isang supervisor ng departamento. That's right. Biglang natahimik si Richard. Sa totoo lang napakababa at maliit na tao sa harap ni Thomas ang taong nililigawan niya noon. Gaano kasaya at kaawa-awa iyon.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Richard. Nais kong purihin ang bagong punong opisyal na namamahala, magpadala ng mga taong makakaalam tungkol sa kanya, at maging mas maingat kapag mga opisyal na iyon. Pero hindi ko ine-expect na nandyan pala palagi sa tabi ko yung taong gusto ko talagang mabola. I was so ignorant na hindi talaga kita kilala. Tinigilan at sinaktan pa kita sa iba't ibang paraan. Ang pamilya Hill ay magtatapos sa aking mga kamay. Kabanata 784. I deserve it. Karapat-dapat ako. Wala na masyadong masabi pa. Lumingon si Richard at tiningnan ang mga ancestral photos sa prayer room. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Ang pagkakalantad ng pagkakakilanlan ni Thomas ay labis na ikinayanig kay Richard. Noon lang niya napagtanto kung gaano siya kamangmang at walang kakayahan. Ang makapangyarihang presensya ni Thomas ay dapat na maging isang suporta para sa kanya upang yumaman at gawin ang pamilya Hill na maging isa sa mga nangungunang pamilya. Pero hindi lang niya pinalampas ang pagkakataon, nasaktan pa niya si Thomas. Nakakatuwa. Nakakatuwa yon. Hindi gagawin ng sino mang matalinong ulo ng pamilya ang kanyang mga hakbang ng ganito. Dapat siyang bumaba sa pwesto at ibigay ang kanyang posisyon sa isang mas may kakayahang tao. Hindi nakaimik si Richard. Muli siyang natahimik. Maya-maya, unang nagsalita si Thomas. Ang sinabi ko kay Emma ngayon ay tiyak na magkakatotoo. Naningkit ang mga mata ni Richard. Payag ka bang bawiin ang posisyon ng pinuno ng pamilya Hill? Tumango si Thomas. Tutuperin ko ang ipinangako ko kay Emma. Ang problema lang, kahit bawiin ko ang posisyon, sino dapat ang nasa posisyon? Sabi ni Richard, kailangan pa ba nating pag-isipan iyon? Ikaw o si Emma? Umiling si Thomas. Hindi ko kukunin ang posisyon ng ulo ng pamilya, at hindi rin gagawin ito ni Emma batay sa kanyang karakter. Actually, may sagot ako, sagot mo rin. Harvard. Nang marinig ni Richard ang pangalan ay agad siyang nagalit. Huwag mong banggitin ang basurang ito. Iniinis ako nito. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng kakayahan, hindi ako haantong sa ganito ngayon. Kung may kakayahan siyang gampanan ng responsibilidad bilang ulo ng pamilya, hindi na sana ako naging padre de pamilya ng ganoon katagal. Tumango si Thomas. Inamin din niya na talagang lousy at incapable si Harvard. Ngunit, mayroon pa rin siyang ilang lakas. Tinabi ni Thomas, si Harvard ay hindi mahusay. Mahilig siya sa pagsusugal at siya ay mapaglaro. Iyon ang dahilan kung bakit siya gagawa ng napakalaking pagkakamali. Ngunit, mayroon pa rin siyang isang lakas. At least hindi kanya pinagtaksilan. Napangisi si Richard. Maglakas loob ba siya? Pinago niya ang tono habang patuloy na sinasabi, pero ito lang din ang lakas niya. Harvard ang batang lalaki ay may isang matapat na kahangahangang paraan. Siya ay mapaglaro, mahilig gumawa ng mga eksena, at mahilig siya sa pagsusugal. Ngunit, tutulungan din niya ang kanyang mga kaibigan at hindi magtataksil sa kanyang pamilya. Dahil din dito kaya patuloy ko siyang sinanay bilang kahalili ko. Sabi ni Thomas, pero hindi mo siya sinanay ng mabuti. Masyado mo siyang pinamper bilang lolo niya. Magpahinga ka na lang. Tutulungan kitang turuan ng apo na ito para maging ulo ng pamilya. Nakakatouch ang mga salita niya. Inilagay na ngayon ni Richard ang lahat ng kanyang pag-asa kay Thomas. Thomas, hindi ko talaga alam kung paano ako magpasalamat sa iyo. Ganyan ang pakikitungo ko sa iyo noon, pero hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Tinusuklian mo ang sama ng loob sa iyong kabaitan. The more you do this, the more na pinapahiya mo ako. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang makaramdam ng kahihiyan. Hindi ko ginagawa ang mga ito para sa iyo. Ginagawa ko ito para kay Emma. Ang pagpapanumbalik ng pamilya Hill at ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ang pinakamalaking hiling ni Emma. Oo, talagang ginawa iyon ni Thomas para kay Emma. Pero kahit ganon, nagpapasalamat pa rin si Richard. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto ng prayer room at balisang tumakbo si Harvard papasok. Tumakbo siya kay Richard at umiyak siya habang sinasabi, "Lolo, tulungan mo ako. Gusto nila akong saktan." Nang makita siya ni Richard, nagalit siya. "Ikaw ang basura. Gaano ka kaiyahiya na pumunta at makita ako? Pinahiya mo ako." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Harvard. Laking gulat ni Harvard kaya sumigaw siya, "Lolo, gusto nila akong paalisin sa pamilya Hill." Ano? Tumigil ang kamay ni Richard sa hangin. Anong mali? Naging tapat si Harvard.
Utang ko pa rin sa Ocean mula sa Entertainment City ang bayad sa pagsusugal na $5 million. Pinagbabantaan niya ako nito at gusto niya akong pilitin na umalis sa Hill Manufacturing Company. Gumagawa pa sila ng listahan ng pangalan at lahat ng alipors mo ay nasa nami list, Lolo. Lahat sila ay tatanggalin bukas. Inalis ni Lucas the Jerk ang mga taong wala sa kanyang panig. Kumunat ang noo ni Richard. Hindi katakataka kung gagawin ito ni Lucas. Maaaring huminto ang ibang mga tao, ngunit hindi magawa ng Harvard. Sa sandaling huminto si Harvard, magiging mas mahirap kung gusto niyang bawiin ang pamilya Hill at kunin ang mantle. Ngunit, paano niya malulutas ang sitwasyon ngayon? Tinabi ni Harvard, Lolo, tulungan mo akong bayaran ang $5 million sa lalong madaling panahon at iiwan ko ang pamilyang Hill at magiging malaya. Kung hindi, ikukulong nila ako. Ayokong makulong. Wah! Lalong nabaliw si Richard habang nakikinig sa Harvard. Paano siya magkakaroon ng isang nakakadismaya at nakakapangit na apo? Lalaki ka. Bakit ka umiiyak? Tumayo ka ng tuwid. Sa oras na ito, dahan-dahang sinabi ni Thomas, asahan mo itong $5 million. Pupunta ako sa Entertainment City. Mababayaran ko ang iyong utang at panatilihin ang iyong posisyon bilang vice-presidente sa kumpanya ng pamilya ng Hill. Sandaling natigilan si Harvard at napatulala siyang tumitig kay Thomas. Ano ang nangyayari? Ang araw ba ay sumikat mula sa kanluran? Tumayo talaga si Thomas at tinulungan niya ako. Nanaginip ba siya? Seryoso ka? Kabanata 785. Napangiti ng mahina si Thomas na walang sinasabi. Tumalikod na lang siya at lumabas ng prayer room. Nang lumakad si Thomas sa pintuan, nakaramdam ng init si Richard at hindi niya napigilang sumigaw, Thomas. Tumigil sa paglalakad si Thomas na nagbubukas ng pinto. Salamat. Maraming salamat. Napangiti si Thomas habang umiiling. Buong pagmamalaki siyang umalis, nag-iwan ng makahulugang pagtingin kay Richard. Ganito dapat ang itsura ng isang tunay na lalaki. Natigilan si Harvard. Hinawakan niya ang kanyang noo bago niya hinawakan ang noo ni Richard. Anong ginagawa mo? Tinanggal ni Richard ang kamay ni Harvard. May sakit ba ako o ikaw, Lolo? Bakit mo pinag-uusapan ang kalokohan na ito? Anong kalokohan ang sinabi ko? Hindi, mali ba ang narinig ko? Ngayon ka lang nagpasalamat kay Thomas. May sakit ka ba? At si Thomas, bakit bigla niya akong gustong tulungan? Gusto ba niya akong saktan? Siguro nakikita niya na nasa ganitong sitwasyon kami kaya gusto niya kaming sipain kapag down na kami. Bah! Kinatok ni Richard ang ulo ni Harvard. Napakabait, matalino, at maliksi si Thomas. Paano mo siya masusumbatan? Ano? Mabait, matalino, at maliksi. Natagpuan ito ng Harvard na surreal. Ano ba yan? Lolo, baliw ka ba talaga? Umajejek si Richard. Oo, baliw ako ngayon. Kung nagalit ako kanina, baka ang pamilya ng Hill ay maaaring maging nangungunang pamilya ngayon. Napatitig siya sa pinto at makahulugang nagsalita. Harvard, tandaan mo ito. Hindi ka na pinapayagang maging bastos kay Thomas. Siya ang tagapagligtas ng ating pamilya Hill. Tutulungan niya akong turuan ka kung paano maging isang kwalipikadong ulo ng pamilya. Mukhang natigilan si Harvard. Ano ba ito? Hinayaan mo akong turuan si Thomas. Hindi ba niya ako pahihirapan hanggang mamatay? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Lumuhod. 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 Sige. Lumuhod si Harvard. Sabi ni Richard, ngayon lumuhod ka sa harap ng Diyos at magsisi sa lahat ng kasalanang nagawa mo. Hanggang kailan ako luluhod? Hanggang sa magsisi ka. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Harvard. Hindi siya nangahas at hindi niya susuwayin ang utos ni Richard. Ngunit hindi rin niya naunawaan kung bakit ang kanyang lolo, na labis na napupuot kay Thomas, ay magbago ng kanyang saloobin sa ganoong kaikling panahon. Nagkasakit ba si Richard? Umiling si Harvard at ayaw niyang magkomento dito. Lungsod ng libangan. Si Thomas ay nakasuot ng casual na professional suit. Mayabang siyang pumasok sa bar na binuksan ni Ocean. Nilampasan niya ang unang palapag at diretsyong umakyat sa ikalawang palapag. Ang lugar na ito ay kagaya pa rin ng dati. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng pagsusugal. Tumayo si Thomas sa hagdanan at tumingin sa paligid bago niya sinabi sa malalim na boses, pakiusap na lumabas ang amo mo. Hindi naman malakas ang boses niya, pero tumatagos. Ang bawat salita mula sa kanya ay maririnig ng lahat ng napakalinaw.
Napatingin ang lahat kay Thomas. Lumapit ang isang manager ng bar. Pwede mo akong kausapin. Hindi rin siya nilingan ni Thomas. Hindi mo kakayanin yan. Hilingin sa iyong boss na lumabas. Haha, sino ka ba? Bakit makikipagkita sa iyo ang amo namin? Sa tingin ko nandito ka para sirain ang lugar, tama ba? Gusto mo bang humanap ako ng mga taong magtuturo sa iyo ng leksyon? Habang nag-uusap sila, may ilang maskuladong lalaki ang nagbabantay sa bar. Lahat sila ay hindi bababa sa 2 metro ang taas. Nang tumabi sila kay Thomas, para silang mga haligi. Get lost? Sabi ng manager sa mapang-asar na tono. Bahagyang inangat ni Thomas ang kanyang ulo. Bibigyan kita ulit ng 10 segundo. Hilingin sa iyong boss na lumabas. Umalaklak ang manager. Kabanata 786. Ha? Bigyan mo ako ng 10 segundo. Mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo, ha? Kunin mo siya. Pagkabigay na niya ng order niya, sabay-sabay na sumugod ang mga maskuladong guard. Naisip niya noong una na higit pa sa sapat para sa 5 maskuladong lalaki na haharapin si Thomas ng mag-isa. Sino ang makakaalam na ang kalalabasan ay ganap na naiiba? Tumayo si Thomas at hindi kumikibo kaya hindi nakita ng mga tao kung paano niya inabot ang kanyang mga suntok. Naririnig lang nila ang ilang mga pahinga sa hangin at nakikita ang ilang mga anino sa hangin. Bush, bush, bush. Ilang suntok ang tuloy-tuloy. Bawat anino ng suntok ay ibinato sa bawat matipunong lalaki. Sa isang kisap mata, ang mga maskuladong lalaki ay bumagsak sa lupa at sabay na nawala ng malay. Ano? Napatulala ang manager. Agad na pinaayos ni Thomas ang maraming maskuladong lalaki. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang tao? Kahit isang profesional na mamamatay tao ay hindi magagawa ito, tama ba? Bago siya tumulala, inabot ni Thomas ang kanyang leeg gamit ang isang kamay. Nang gumamit si Thomas ng kaunting lakas para pisilin ang leeg ng manager, namula ang kanyang kutis at hindi na siya makahinga. Kaya, patuloy niyang tinatapik ang mga braso ni Thomas ng may lakas. Hayaan mo ko. Bitawan mo ako. Ako. Nasusuka ako. Walang magawa at mahina ang manager na parang bata. Tumigil ka. Isang malakas na boses ang narinig. Tumangala si Thomas at nakatayo si Ocean sa dulo ng ikalawang palapag. Kawakas nagpakita ka na. Casual niyang ibinaba ang kanyang kamay at dirdiretsong natapon ng manager. Nahulog siya sa mesa at nabigla ang mga sugarol kaya nagtago sila. Naglakad si Thomas papunta sa Ocean. Magkaharap silang dalawa at nagkatitigan sa mata. After a long time, Ocean asked, Thomas, parang wala namang grudge at conflict sa atin, di ba? Nandito ka ngayon para sirain ang lugar ko. Napakakitawa-tawa mo. Naunang kumilos ang iyong mga tao, walang pakialam na sabi ni Thomas. Napangisi si Ocean. Okay, huwag na muna natin pag-usapan yan. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito para sa akin. Tanong ni Thomas, narinig ko na hindi binayaran ng Harvard Hill ang kanyang utang na $5 million sa iyo. Oo, babayaran ko siya. Sandaling natigilan si Ocean. Hindi, Thomas, ano ang sinusubukan mong laruin ulit? Kung hindi ako nagkakamali, magkaribal kayo ni Harvard, di ba? Bakit bigla mong binabayaran ang utang para sa kanya? Kahit magkaribal kami, iyon ang internal conflict ng Hill family. Kapag nakatagpo tayo ng mga tagalabas, magkakampi pa rin tayo. Oh, nagkibit balikat si Ocean. Kahit ano, okay lang basta may magbabayad. Tinitik niya ang kanyang mga daliri at agad na lumapit ang isang staff. Casual na iniabot ni Thomas ang kanyang card. Pagkatapos ay inilipat ng staff ang $5 million sa harap ni Thomas. Ding! Ang paglipat ay matagumpay. Pagkatapos nito, ibinalik ng staff ang card kay Thomas. Itinago ni Thomas ang kanyang card at walang kabuluhang sinabi, ngayon nabayaran ko na ang $5 million kaya wala nang kinalaman si Harvard sa Entertainment City. Pagkatapos niyang magsalita ay naghanda na siyang umalis. Maghintay ka, tinigilan siya ni Ocean. Ano pang gusto mo? Umalaklak si Ocean. Tapos na ba kagad ito sa pamamagitan lang ng pagbabayad ng pera? Kung hindi, mukhang hindi iniwan ni Harvard Hill ang pamilya Hill, tama ba? May kumislap sa mata ni Thomas. Hindi mo kailangang magpasya kung ang Harvard ay huminto o hindi. Tinabi ni Ocean na may pag-aalipusta, excuse me, ito talaga ang aking pagdedesisyonan. Sa tingin mo ba matatapos ito kapag binayaran mo ang utang niya sa akin?
Hindi mo ba binabayaran ang interes? Ang interes ay umalis sa Pamilya Hill. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Hindi sumasang-ayon. Subukan mo ako. Habang nagsasalita si Ocean, isang grupo ng mga tao ang tumakbo sa hagdan. Kahit na ang mga taong ito ay hindi kasing tangkad ng mga maskuladong gwardiya kanina, lahat sila ay mukhang matipuno pa rin. Higit sa lahat, ang mga taong ito ay may dalang baril. Malamig na sinabi ni Ocean, "It's the 21st century. Bakit pa tayo naglalaban gamit ang ating mga kamay? Bakit hindi mo subukang lumaban gamit ang aming mga baril?" Kabanata 787. Mahirap makipagtalo sa ganoong kalokohan. Gaano man kahusay ang isang tao sa pakikipaglaban, mahirap para sa kanila na ipakita ang kanilang kakayahan kapag nakatagpo sila ng napakaraming baril. Kung talagang sabay silang nagpaputok ng bala, imposibleng maiiwasan niya ang mga ito sa napakalit na espasyo. Ang buong-buo na pagbaril ay magpapaputok ng walang dead ends. Maging si Thomas ay maaaring mahirapan na makaligtas sa mga bala. Mayabang na itinaas ni Ocean ang ulo at tinitigan si Thomas habang puno ng pagmamataas ang ekspresyon nito. Hindi ba napakayabang mo ngayon lang? Bakit ka huminto sa pagsasalita? Halika na. Ipagpatuloy mo ang iyong pagmamataas. Walang pakialam si Ocean ay Thomas. Sa harap ng napakaraming baril, talagang kwalipikado siyang huwag igalang ang sinuman. Ang panganib ay tila napakalapit na. Gayunpaman, maaaring may nakalimutan si Ocean na kasama rin siya sa maliit na silid na ito. Sa kanyang palagay, mga 8 metro pa ang layo niya kay Thomas. Kahit na may gustong gawin si Thomas, hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, iyon lang ang pamantayan para sa isang normal na tao. Hindi mo ito maiisip kung nakikipag-usap ka kay Thomas. Bago matapos magsalita si Ocean, agad na umalis si Thomas sa kanyang pwesto na parang kidlat at tumakbo siya patungo sa kinatatayuan ni Ocean. Noon lang napagtanto ni Ocean na may mali. Gusto niyang utusan ang kanyang nasasakupan na mabilis na magpaputok. Pero, bago siya magsalita, naging hostage na siya. Bago sumagot ang lahat, dumating na si Thomas sa likod ni Ocean. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Ocean na ginawang kalasag si Ocean. Huwag barilin. Mabilis na utos ni Ocean sa kanyang mga nasasakupan. Takot na takot siya na baka mapatay siya nang walang ingat sa isang aksidente. Ang bilis ni Thomas ay hindi kapanipaniwala at ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Naniniwala si Ocean na maaaring patayin siya ni Thomas bago pa man magpaputok ng baril ang kanyang mga nasasakupan. Napalunok si Ocean at pinilit niyang ngumiti. Natawa siya habang sinasabi, "Thomas, bakit mo ginagawa ito? Kahit na hostage mo ako, sa tingin mo ba ay matagumpay kang makakatakas? Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang makisali sa usapin ni Harvard. Hindi tayo makikialam sa isa't isa at umatras na tayo. Kalimutan na lang natin. Ano sa tingin mo?" Ito ang kilos na ginamit ni Ocean para protektahan ang kanyang buhay at isa rin itong matalinong gawa. Naniniwala siya na dapat malaman ni Thomas ang gagawin batay sa kanyang katalinuhan. Gayunpaman, binaigo siya ni Thomas. Pamulong si Thomas, "Sa tingin mo ba ginagamit kita bilang bihag para hindi sila manggahas na barilin? Hindi ka ba? Haha." Nagbigay ng kaunting lakas si Thomas sa kanyang kamay at naramdaman ni Ocean ang labis na sakit kaya lumuhad siya. Nang lumuhad siya, tumambad ang itaas na katawan ni Thomas. Ang ilang mapagbantay na nasasakupan ay agad na kinuha ang kanilang pagbaril. Pop! 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 Narinig ang mga putok ng baril. Ang mga bala ay nagpaputok kay Thomas. Gayunpaman, walang nakakita kung paano kumilos si Thomas, ngunit talagang iniwasan niya ang lahat ng mga bala. Siya ay kasing bilis ng kidlat mula sa mga pelikula. Natigilan ang lahat. Siya ay napakabilis na maaari lamang siyang mabaril kung ang lahat ay magpapaputok ng sabay-sabay. "Tahan na. Tumigil ka na." Laking gulat ni Ocean. May bala ng mga putok ngayon na dumausda sa kanyang buhok. Kung mas maikli siya ng ilang sentimetro, nawala na siya ng buhay. Wala siyang pakialam kung mamamatay si Thomas o hindi, ngunit hindi siya maaaring mamatay. I-question? Thomas Mayo, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Tumawa si Thomas at maluwag na sinabi, "Ang gusto ko ay napakasimple. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Hindi mo basta-basta makolekta ang iyong utang sa paraang gusto mo." Habang nagsasalita si Thomas, muli siyang naglagay ng lakas sa kanyang kamay. Iklik, iklik. Nabali ang braso ni Ocean at siya ay nasa matinding sakit.
Kabanata 788. Ang kanyang sigaw ay tumago sa puso ng lahat. Casual na ibinaba ni Thomas ang kanyang kamay at tinapon si Ocean sa isang tabi. Ang isang magandang kalasag ay madaling itinapon. Nang makita ito ng mga nasasakupan ni Ocean, mabilis nilang itinaas ang kanilang mga baril at nagpaputok. Gayunpaman, pinaranas muli ni Thomas sa kanila ang kahulugan ng ganap na bilis. Whoosh! Sa isang kisap mata, lumipat na si Thomas sa likuran ng mga armadong ito. Pagkatapos, nilaslas niya ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Isang suntok ang ginawa niya sa bawat gunman na parang naghihiwa ng gulay. Bago sila makapagpaputok ng bala, lahat sila ay settled na. Nakakakilabot at nakakatakot. Tinakpin ng kamay ni Ocean ang braso at takot na tinitigan si Thomas. Ang taong ito ay napakalakas na ang kanyang kakayahan ay nahihigitin ng sinumang tao. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang tao? Tinitigan ni Thomas si Ocean at sinabing, tapos na tayo dito ngayon. Sana ay mabigyan mo ako ng kasiyasang sagot. Kung hindi, kakausapin ulit kita. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at bumaba ng hagdan. Gusto niya bang bumalik bukas? May intensyon si Ocean na mamatay. Ang kanyang pinakamalakas na grupo ng mga subordinate ay naayos na. Kung babalik si Thomas bukas, ano ang magagamit niya para protektahan ang sarili niya? Hindi niya kayang pigilan si Thomas ng kahit ano. Hindi ito magiging kasing simple nang mawalan ng braso bukas. Baka mawalan siya ng 2 braso at binti, at baka mawalan pa siya ng buhay. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Lucas Hill, ikinalulungkot ko na wala akong magagawa at tulungan ka. Pilit na bumangon si Ocean mula sa sahig. Halika na guys. Hanapin ang Harvard at pumunta para hermingin ng tawad sa kanya ng personal. Kasilid panalanginan ng pamilya Hill. Lumuhad si Harvard ng 1 oras at masakit ang kanyang mga binti dahil lumuhad siya ng napakatagal. May ilang beses na siyang gustong bumangon, ngunit pinisil siya ng kanyang lolo. Ang iniisip niya ay kung paano niya babayaran ang utang at kung paano iiwan ang pamilya Hill. Malinaw sa kanya kung gaano kagaling si Ocean at ang kanyang mga barkada. Kung hindi niya mahawakan ng maayos ang mga bagay-bagay, kapag nahanap na siya ni Ocean para ayusin ang mga account, hindi niya ito kakayanin. Ano ang dapat niyang gawin? Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang dumating sa labas ng silid ng pagdarasal. May mga 8 tao sa isang sulyap at lahat sila ay seryoso. Nang marinig ni Harvard ang mga yabag, tumalikod siya, tumingin, at bumagsak sa lupa. Ang mga taong ito ay mula sa gang ni Ocean. Mukhang wala ng planong maghintay si Ocean at gusto na niyang alagaan ang Harvard ngayon. Nawala ng pag-asa ang Harvard. Pinilit niyang bumangon sa sahig at dahan-dahang naglakad palabas ng prayer room. Mukha siyang nasasaktan habang sinasabi, hindi mo naman ako kailangang itulak ng madalas, di ba? Sige, kumbinsido ako sa kakayahan mo. You can do whatever you want to me, except for one thing. Ito ang prayer room ng pamilya Hill at ito ang lugar para manalangin at sumamba sa Diyos. Maaari mo bang ipakita ang aming pamilya ng ilang paggalang? Huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin dito. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa ibang lugar. Ano sa tingin mo? Ito ang huling pag-asa ng Harvard. Kahit na namatay siya, ayaw niyang mamatay sa harap ng mga larawan ng alaala ng kanyang mga ninuno. Kung hindi, paano niya haharapin ang kanyang mga ninuno ng pamilya Hill? Sa oras na ito, nadama ni Harvard ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang pag-unlad ng mga kaganapan ay ganap na wala sa kanyang mga inaasahan. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi siya dinala o pinilit na gumawa ng anuman. Sa halip, lumuhad sila sa pare-parehong paraan at humingi ng paumanhin sa Harvard. Paumanhin, Mr. Hill. Kabanata 789. Ang kanilang pagluhod ay nagpatulala kay Harvard. Iniisip pa niya kung nanaginip ba siya. Sa halos buong buhay niya, lagi siyang nagpapanggap na nakakaawa at humihingi ng tawad sa ibang tao. Siguradong sumikat na ang araw mula sa kanluran ngayon dahil ang mga taong ito ang talagang nagkusa na humingi ng tawad sa kanya. Higit sa lahat, ang grupong ito ng mga tao ay talagang binubuo ng mga may kalamangan sa kanya. Theoretically, hindi ito dapat mangyari. Maingat niyang sinabi, hindi mo kailangang gawin ito. Please bumangon ka na. Ito ang unang pagkakataon na tinanggap ni Harvard ang ganoong kahusay na paraan at nakaramdam din siya ng pagkakasala. Ang nakakatuwa ay hindi pa rin sila tumatayo.
Taos-pusong sinabi ng nanguna sa grupo, hindi tayo makabangon. Kung tutuusin, tayo ang unang nagkamali. Kami ang kumilos ng hindi makatwiran sa pagpilit sa iyo na umalis sa pamilyang Hill. Kasalanan namin ito, kaya wala kaming dapat pag-usapan. Tinadya naming pumunta para humingi ng tawad sa iyo. Mangyaring hayaan kaming magsisi sa silid panalanginan ng iyong pamilya. Sa ganitong paraan lamang tayo magiging panatag. Napakamot ng ulo si Harvard. Kung handa kang lumuhod, sige lang. Huminto sandali si Harvard bago siya nagtanong, "Where's Ocean?" Akala nila sinadya ni Harvard na tanungin kung bakit hindi pumunta si Ocean, kaya mabilis nilang ipinaliwanag. Ginagamot si Ocean sa ospital dahil nasugatan ang braso niya, kaya baka hindi na siya makapunta rito maya-maya. Ngunit huwag mag-alala. Kapag naka-recover na si Ocean, siguradong personal siyang darating para humingi ng tawad sa iyo. Lalong natulala si Harvard. Nasugatan ang braso ni Ocean. Sino ang napakatapang? Tinubukan niya ang tubig sa pamamagitan ng pagtatanong, para kanino ang ginagawa mo? Taos-pusong sinabi ng taong iyon, "Stop joking with us. Hindi mo ba mas alam kaysa sa amin kung sino ito?" Umunat ang noo ni Harvard. Wala siyang ibang sinabi. Sa halip, tumalikod siya at naglakad papunta sa prayer room. "Lolo, may kakaibang nangyayari. Dumating ang mga alipors ng Ocean upang humingi ng tawad sa akin. At saka, nasugatan si Ocean. Kakaiba talaga ito. Iniisip ko kung sino ang naghiganti sa akin." Umalaklak si Richard na parang pasok sa inaasahan niya ang lahat. Inawi niya ang kanyang manggas bago siya walang pakialam na sinabi, "Kailangan ko pa bang sabihin kung sino ang tumutulong sa iyo?" Natigilan si Harvard at may naalala agad siya. Thomas. Imposible. Siya ay isang pilay na masamang tao. Paano niya magagawa iyon? Bago pa man siya matapos magsalita ay nagtaas na ng kamay si Richard at binigyan siya ng isang sampal. Nahihilo si Harvard na para bang nakakita siya ng mga bituin sa langit. "Hindi ako papayag na punahin ng ganito ang ating tagapagligtas." Tagapagligtas. Tinakpin ni Harvard ang kanyang mukha gamit ang isang kamay, at hindi rin niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Bakit nagbago ang ugali ng kanyang lolo? Ngunit, tiyak na sinabi ni Thomas na nais niyang tulungan siya bago siya umalis. Tila walang ibang nagsabi ng ganito maliban kay Thomas. Ang mga taong kadalasang nambobola sa kanya ay nagsitakbuhan na sa malayo at walang gustong lumapit sa kanya kung maghaiganti siya. Pwede ba? Siya talaga. Kung si Thomas talaga, hindi talaga masasanay ang Harvard. Tinawian ni Richard ang kanyang kamay, "Bakit ka pa nakatayo dito?" Mabilis na pumunta at magpasalamat kay Thomas. "Harvard, diretso ako sa iyo. Depende kay Thomas kung kaya nating pagsamahin muli ang ating pamilya sa Hill. Siya na lang ang pag-asa natin ngayon. Hindi mo siya dapat binaygo." Bagamat ito ang kaso, nadama pa rin ng Harvard ang labis na pagkalito. Curious niyang tinanong, "Lolo, bakit biglang nagbago ang ugali mo kay Thomas? Hindi ba lagi mo siyang kinasusuklaman?" Umalaklak si Richard. Kabanata 770. Masyado akong ignorante noon, pero ngayon malinaw na ang nakikita ko. Alam na alam ko kung sino ang gumamot sa akin ng tama at kung sino ang gumamot sa akin. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Just go. Makalipas ang 20 minuto. Nagmaneho si Harvard sa bahay ni Emma. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan ay dahan-dahan lang siyang lumabas pagkatapos niyang mag-alinlangan ng matagal. Nag-aatubili siyang naglakad papunta sa pinto matapos niyang bitbitin ang isang kahon ng mga prutas at sa wakas ay naisip niya ang gusto niyang sabihin mamaya. Hindi siya tumanggi na magpasalamat. Nakaramdam na lang siya ng hiya. Nang naisip ni Harvard ang mga bagay na ginawa niya kina Thomas at Emma noon, naramdaman niyang isa siyang masamang tao. Sa katunayan, kung ano ang ginawa niya ay talagang gawain ng masamang tao. Pagdating ni Harvard sa pinto, nakita niyang nagpapa-foot massage si Thomas kay Emma. Ang mag-asawa ay masayang nauusap at sila ay napakaganda. Ahem. Tinadya niyang tumahimik. Nang marinig ng mga tao sa loob ng bahay ang ingay, nahihiya sila kaya dali-dali silang umupo ng tuwid. Namula ang pisngi ni Emma. "Harvard, nandito ka." "Oo." Lumapit si Harvard at inilagay ang kahon ng mga prutas sa mesa ng tsaa. Awkwardly niyang sinabi, "Sinadya kong pumunta dito ngayon para pasalamatan si Thomas. Salamat sa pagtulong sa akin." Nauutol siya at nag-aalangan na magsalita, nakakaiba sa Harvard na kadalasan ay napakadaldal.
Ito ay hindi kakaiba. Kung tutusin, wala pa siyang sinabing ganoon ka-cheesy noon. Nang makinig si Thomas kay Harvard sa kalagitnaan, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang sasabihin ni Harvard. Hindi naman sa ayaw niyang marinig ang mga salitang iyon, pero nagkaroon na siya ng goosebumps. Pakiramdam nito ay nanunood siya ng isang sentimental na malungkot na pelikula na naging dahilan para hindi siya komportable. Ahem. Tumigil ka. Harvard, mangyaring itigil ang pag-uusap tungkol dito. Naiintindihan ko ang iyong pasasalamat. Ikaw ba, napaka-awkward din ng Harvard. Okay, dito ko na lang ilalagay. Aalis muna ako. Maghintay ka. Tinuro ni Thomas ang couch sa tapat niya. Maupo ka. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Umupo si Harvard sa kanyang upuan. Tinulyapan siya ni Thomas bago muling tumingin kay Emma at nagsalita muna. Harvard, napag-usapan ko na ito kay Emma. Gusto naming tulungan kang pumalit bilang pinuno ng pamilya Healy. Ibig sabihin babawiin natin ang pamilya Hill. Ako. Umalaklak si Harvard. Hi, kilala ko ang sarili ko. Wala akong kakayahan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, alam kong hindi ako ang kalaban ni Lucas. Naloko lang ako sa kanya na parang tulala simula pa lang. Pagkatapos magsalita ni Harvard, nakita niyang diretsong nakatingin sa kanya si Thomas ng matalim at mabangis na tingin na parang agila. Sobrang hindi komportable ang pakiramdam niya. Malamig na sinabi ni Thomas, Harvard, ikaw ang kayamanan ng iyong lolo. Ikaw ang pinakaangkop na tagapagmana para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Mas gugustuhin mo bang gumala ng walang anumang tagumpay sa iyong buhay? Kung gusto mo talaga, dito na magtatapos ang usapan natin. Pwede ka nang umalis. Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang hindi mapaghangad na piraso ng basura. Basura. Ginamit ni Harvard ang terminong ito upang ilarawan si Thomas sa lahat ng ito, at sa wakas ay siya na ang pagkakataon. Sa totoo lang, ang terminong basura ay napakangkop para sa paglalarawan ng Harvard. Kung hindi siya ang young master ng Hill family, walang kukuha ng katulad niya para sa kahit isang construction job. Siya ay ganap na basura dahil wala siyang magawa. Ibinaba ni Harvard ang kanyang ulo at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at ang kanyang mga kuko ay tumusok sa kanyang mga palad. Ang kanyang dignidad ng lalaki ay ganap na nagising sa sandaling ito. Sino ba naman ang gugustuhing maging basura kung kaya niya? Huminga siya ng malalim bago niya iniangat ang ulo at tinitigan si Thomas. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang matatag na tono. Thomas, pinili kong magtiwala sa iyo. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin upang maging pinuno ng pamilya Hill. Sabi niya Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa sarili niya.